Lalaban na po mamaya sa semifinal match ng 50-kilogram women's event ang ating pambato na si Ira Villegas. At matapos namang maka-4th place finish sa men's pole vault competition, ano na ang susunod na plano ni EJ Obiena? Saksi si JP Soriano. Sa opening height pa lang na 5.5 meters, angat na ang determinasyon ng Pinoy pole vaulter na si EJ Obiena. Effortless din ang kanyang flyaway sa ibabaw ng 5.7 meter bar at umabot siya sa 5.9 meters bago sumabak sa 2024 Paris Olympics. World number 2 pole vaulter si EJ sa World Athletic Rankings. Pero pagdating sa 5.95 meter height, bigo na si EJ na i-clear ito sa loob ng 3 subok. Hindi man naka-podium finish sa Paris Olympics, malayo na ang 4th place landing ni EJ mula sa 11th rank niya sa 2020 Tokyo Olympics. Sa kanyang IG post, inilarawan ni EJ ang 4th place na harshest place to be. I see it very differently. If I'm being honest, it's still short. And this means what matters in medals. 4th place is the same as 11, 12, and whichever. So it's not that, for me, it's not that big of a difference. I fell short, and that's it. The reality of the sport is it's not every day you're going to jump high. Paglabas ng stadium, ngiting tagumpay ang sumalubong kay EJ mula sa mga magulang niyang todo ang suporta sa kanya. He gave a good fight. I know my son. He will bounce back better. Ang akin lang is you did your best. Kung kailangan niya na ilabas yung sama ng loob niya, kung kailangan niya iiyak, di iyak niya. Ang ano ko lang, pagkatapos nun, tayo ulit. And try again. Hindi pa raw malinaw kay EJ ang mga susunod na hakbang. One day at a time, sabi niya. I need time to process a little bit of this and absorb everything and see if I can commit another 4 years of my life to the sport and go through all the things I've went through to be at this stage again. Inamin ni EJ sa interview ng POC Media na may iniinda siyang sakit. I'm currently in a lot of pain meds and anti-inflammatory, but yeah, this problem I didn't really expect to happen. Well, if I'm being honest, it didn't bother me in the competition. I felt fine. I didn't feel it. Laking pasasalamat ni EJ sa mga sumuporta sa kanya, lalo na sa mga Pinoy. Maraming salamat pa rin to everyone who's been supporting me, everybody who's cheering me on and giving me all these very positive emotions. I do apologize for coming short. We'll see how it goes. Ang world number 1 na si Armand Mondo Duplantis ng Sweden ang nakakuha ng ginto. Nakapag-set din siya ng bagong Olympic record na siya rin ang dating may hawak. Tatanggap si EJ ng 500,000 pesos na regalo mula sa Manila LGU. Inihahanda na rin daw ng mga taga Manila City Hall ang Heroes Welcome Parade para sa Manilenyong Olympian, kabilang sina EJ at double gold medalist Carlos Yulo. Sasabak dapat sa repechage round ng men's 110-meter hurdle si John Camang Tolentino. Pero bago ang event, humingi ng tawad si John na hindi na siya makatatakbo dahil sa injury. Nagpasalamat siya sa lahat ng mga sumuporta sa kanya. Nakaabang naman sa pagsalang sa weightlifting ni Vanessa Sarno ang kanyang pamilya sa Tagbilaran City. Ipay kayo ko nga naka-appeal with siya. Nagpasalamat siya po ko igda ko. Ibate o kakulba, excited po. Kasi kaluyan sa kuha na yung gold. Mamayang madaling araw na muling makakaharap ni Ira Villegas ang boxer ng Turkiye na dating tumalo sa kanya sa 2022 World Boxing Championships. Aabante sa finals ang mananalo. Mula rito sa Paris, France, bilang bahagi ng Philippine Olympic Committee Media, ako po si JP Soriano. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.